Nanlumo na lamang si Benilda. Hindi na niya alam kung sino pa ang kanyang malalapitan. Wala na rin sa mga kaibigan niyang gustong lumapit sa kanya sapagkat karamihan sa mga ito'y natatakot sa pangambang mahahawa sila ng sakit ni Benilda. Lalo't batid din ng mga ito na walang kahit sinong doktor ang nakapagpagaling sa kanya. Inisip nilang may kung anong salot na bumabalot ngayon sa kanyang katawan at ayaw nilang madamay. Oras na naman na. Hindi na mapigilan ang pagputok ng pangalan ni Benilda Gomez. Lahat ng lalaki sa mundo, siya ngayon ang nag-iisang pantasya. Siya na rin yata ang may pinakamaraming photograph sa buong mundo. Kulay gatas na kutis, malamahal na birheng muka, maalon-alon na buhok at perpektong hugis ng katawan. Lahat ng katangian ng isang perpektong babae ay tila nasa loob at nasa kanya na lahat. Bawat anggulo niya sa kamera ay nagsusumigaw ang kanyang kagandahan. Si Benilda Gomez ang naitala ngayon bilang pinakamagandang babae sa buong mundo. Inangkin niya ang lahat ng magazine cover at product endorsements. Lahat ng hawakan niya sumisikat at humahalimuyak. Sa loob ng maikling panahon, siya ang naging pinakaimportanteng tao sa buong mundo. Mas nakatanggap pa nga siya ng pinakamalakas na palakpak sa bawat bansang pinupuntahan niya kesa sa national visit ng mga powerful leaders sa buong mundo. Nang minsang bumisita siya sa isang bansa, napilitang ikansela ng bansang iyon ang kanilang eleksyon para magbigay daan sa kanya. Ganoon kalakas ang impluensya niya. Hindi tuloy ma-imagine ng mga tao kung bigla na lang siyang mawawala sa liwanag ng mundo. Isang gabi iyon na magkaroon ng photoshoot si Belinda Gomez sa mansyon nito. Kasama nito ang asawang si Benedict Corpus sa kama habang nababalutan ng kumot ang kalahati ng katawan nila. Kinabukasan, 100 milyon na agad ang natanggap na likes at reaction nun. Bumaha ng papuri sa comments. Pumutok din ang number of shares at hindi lang si Benilda ang nakikinabang dito kundi pati na rin ang asawa niya. Dating mahirap lang si Benedict Corpus. Salat na salat ito sa buhay. Ang tanging meron lang dito ay kagwapuhan at kagandahan ng hubog ng katawan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nag-cruise ang landas nila ni Benilda at nagustuhan siya ng babae. Hindi pa gaanong kasikat si Benilda ng panahong iyon. Pero ngayon, ang laking pagbabago na rin ng buhay ni Benedict. Dahil sa pagputok ng karir ni Benilda bilang isang model at influencer, hinahangaan at dinudumog na rin ito ng marami. Marami nga ang nagsasabi na napakaswerte raw ni Benedict dahil si Benilda ang napangasawa nito. Wala na raw mas babagay sa kanila kundi ang isa't isa. Mahal, kung sakaling tumanda na ako at pumangit, mamahalin mo pa rin ba ako? Minsan ay tanong ni Benilda kay Benedict. Siyempre naman, ikaw lang nasa puso ko, mahal. Wala nang iba. Sagot naman ng lalaki at pagkatapos ay humigop ng mainit-init na kape ni Lola Trinidad. Paano kung magkasakit ako at pumangit? Aalagaan mo pa rin ba ako? Ano ka ba? Never mangyayari yun, no? Tsaka huwag mong iisipin yung ganyan. Natatawa namang sagot ni Benedict. Isang araw lang silang nagkasama ng lalaki. Dahil kinabukasan, balik trabaho na naman si Benilda.
Kaya si Benedict na lang uli ang naiiwan sa bahay. Ngunit tuwing wala siya, madalas ay umaalis din ito upang asikasuhin ang sarili nitong business. Nang araw na iyon, sa isang abandonadong simbahan naman sila nagpunta. Ang simbahan daw na ito ang itinuturing bilang pinaka-haunted na simbahan sa buong bansa. Marami raw kababalaghan ang nangyayari dito at umabot sa puntong naipasara na ito dahil hindi na kayang puksain ang mga elementong namumugad umano rito. Napagkatuwaan ng management team ni Benilda na dalhin siya roon. Dahil hindi rin mapaniwalain sa kababalaghan ang babae, pumayag siya na doon gawin ang susunod niyang photoshoot. Nagbihis ulit siya ng pang-sexy na mga outfit. Pagkatapos ay pumustura siya sa bawat sulok ng simbahan habang patuloy naman siyang kinukuhanan ng mga photographer. Umakyat pa nga siya sa isang krus na nakabaon sa likod ng simbahan at nag-post ng makamundong postura doon. Pero kinagat pa rin iyon ng mga tao dahil pagkatapos itong maipost sa internet, dinumog pa rin ito ng mga paghanga at positibong reaksyon. May mga nagsabi pa nga na matatahimik na raw ngayon ng mga ligaw na kaluluwa sa naturang simbahan dahil nagpunta na raw siya roon. Kinabukasan naman, nag-guest sa isang talk show si Benilda sa TV. Ipinaliwanag niya roon ang mga kasalukuyang ganap sa kanyang buhay at maging ang mga upcoming projects niya kabilang na ang isang Hollywood movie. Hindi na uubusan ng proyekto si Benilda. May mga pagkakataon na wala siya sa mood at gusto niya sana magpahinga pero kinakailangan pa rin niyang humarap sa kamera para lamang pasayahin ang lahat ng mga tao. Hanggang isang araw, biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Mabigat daw ang kanyang katawan, masakit ang ulo at may nararamdamang kirot sa muka. Napilitan siyang magpaalam sa management at humingi ng ilang araw na pahinga. Nawala naman iyon ng sumunod na mga araw kaya hindi nagtagal ay nagbalik din siya sa trabaho. Pero makalipas ang ilang linggo, muli na namang nagbalik ang pakiramdam niyang iyon. Doon na siya nagsabi sa kanyang management na may nararamdaman siyang kirot sa kanyang muka. Napilitan ang mga ito na ipa-check up siya sa pinakamahal at pinakamagandang ospital. Normal naman ang lahat ng findings sa kanya ng doktor kaya hindi na ganoon karaming gamot ang ibinigay sa kanya. Ngunit paglipas ng ilang mga linggo, hindi pa rin mawala-wala ang kirot sa muka ni Benilda. Bagkus ay lalo pa iyong lumala hanggang sa nagkakaroon na nga ng mga bakas. Gulat na gulat ang team niya nang makita ang tila maliliit na mga peklat at parang mga pigsa na tumubo sa kanyang muka. Muli siyang dinala sa ospital para magamot ang mga ito. Humihinto lang ang pagkirot pero hindi nawawala. Hanggang sa unti-unti pa itong dumarami at lumalaki sa paglipas ng mga araw. Napilitan na siyang dalhin sa isang bansa para doon ipagamot. Subalit wala ring nagawa ang mga doktor doon. Katakataka pero normal pa rin ang lahat ng findings sa kanya. Simula ng araw na iyon ay hindi na bumuti ang kanyang pakiramdam. Nakaapekto na rin ito sa trabaho niya. Lahat ng mga pictorial niya ngayon ay kinakailangan ng idaan sa matinding edit at photo manipulation para lamang matakpan ang mga sugat niya sa muka. Hindi na rin muna siya gaanong lumalabas sa publiko o kaya'y humaharap ng live sa kamera upang hindi makita ang tunay na kalagayan ng kanyang muka. Sa pagdaan ng mga araw, ang mga peklat at sugat na ito ay kumakalat na rin sa kanyang katawan. Dito na nagsimulang mabahala si Benilda. Maging si Benedict ay nag-alala na rin para sa kanya. Pabalik-balik na sila sa ospital at kung saan-saan na siya nito dinala pero hindi pa rin siya gumagaling.
Dahil dito, napagpasyahan na ni Benilda na ikansela ang lahat ng mga proyekto at appointments niya. Tuluyan na siyang huminto sa trabaho at nanatili na lang muna sa bahay hanggat walang improvement sa kanyang kalagayan. Kahit ano ang gawin niya, hindi humihinto sa pagkalat at paglaki ang kanyang mga sugat at peklat. Umabot na nga rin sa puntong nagbabakbak na ang balat niya at dito na nababawasan ang angking kagandahan. Nagsimula na ring mangitim ang iba pang parte nito at naging mainitin na ang kanyang ulo. Lagi na silang nag-aaway ni Benedict kaya pati ang lalaki ay palagian na rin sa pag-alis sa bahay para lang wag siyang makaharap. Tuwing magkakasama kasi sila, lagi na lamang silang nagbabangayan. Napaiyak na lamang si Benilda. Tanong siya ng tanong sa sarili kung ano na nga ba ang tunay na nangyayari sa kanya. Isang araw, nagulat siya dahil pagharap sa salamin, nagmukha ng naaagnas ang kanyang muka. Nag-iba na rin ang hulma ng kanyang katawan at parang nagiging isang zombie o halimaw na siya. Nagsisigaw ang babae dahil sa nakitang anyo. Napilitan siyang tawagan ng asawa para umuwi. Pag-uwi naman ng lalaki, maging ito ay nagulat at napaiyak sa nadatnang itsura ng asawa. Humiling siya rito na sana'y wag na siyang iiwan doon at pagpasensyahan na lang ang pagiging mainitin ng ulo niya. Ayaw na niyang maiwan pang mag-isa sa bahay na iyon dahil lalong lumalala ang stress niya. Pero di nagtagal, hindi rin nakatiis ang lalaki. Lumalabas pa rin ito at itinutuloy ang mga lakad. Marami raw itong mga mahahalagang trabaho na kailangang harapin at tila nawawalan na ito ng oras sa kanya at para bang hindi na siya ang nagiging prioridad nito. Nanlumo na lamang si Benilda. Hindi na niya alam kung sino pa ang kanyang malalapitan. Wala na rin sa mga kaibigan niyang gustong lumapit sa kanya sapagkat karamihan sa mga ito'y natatakot sa pangambang mahahawa sila ng sakit ni Benilda. Lalo't batid din ng mga ito na walang kahit sinong doktor ang nakapagpagaling sa kanya. Inisip nilang may kung anong salot na bumabalot ngayon sa kanyang katawan at ayaw nilang madamay. Palala pa ng palala ang kanyang kalagayan. Patuloy ang pagbabakbak at pag-agnas ng kanyang muka. Hanggang isang gabi, tuluyan na siyang nagbagong anyo at naging isang mabalasik na demonyo. Iyon din ang gabi na sinubukan siyang bisitahin ng kanyang management team para kumustahin ang kanyang kalagayan. Ngunit pagpasok ng mga ito sa kanyang silid, ibang Benilda Gomez na ang kanilang nakita. Hindi na ito ang dating Benilda na maganda at malabirhen sapagkat nasa kanilang harapan ngayon ay daig pa ang kaanyuan ng isang halimaw at demonyo. Ang isa pang nagbigay ng takot sa kanila ay nang makita siyang nakadikit sa kisame at sumusuka pa ng berdeng likido na napakalapot. Ang baho-baho din ng amoy na parabang imburnal. Berde rin ang kulay ng kanyang mga mata at parang ganun na sa pusa. Kasuklam-suklam na ang bawat anggulo ng kanyang anyo. Walang nagawa ang karamihan kundi ang sumigaw dahil sa hilakbot. Pero bago pa sila makatakas, isa-isa na silang inatake ni Benilda. Napaka-agresibo na nito. Nagawa lang naman nitong lumapa ng buhay at parang minukbang ang buong team niya. Halos manghilakbot ang isang direktor lalo at kanyang nasaksihan kung paano balatan ni Benilda ng buhay ang isang empleyado
at nilasap-lasap ang lamang loob nito sa muka. Ganon din ang sinapit ng ibang empleyado hanggang sa walang nakaligtas sa kanila kahit na isa. Nang mangamoy ang bahay ni Benilda, napilitan na rin itong pasukin ng mga otoridad. Doon nila nasilayan ang bangkay ng mga taong tila nilapa ng buhay, pati na rin ang bangkay ni Benilda na halos hindi na makilala ang muka. Ayon sa ginawang investigasyon sa katawan ng babae, doon na pag-alaman na sapi raw ang dahilan ng pagbabago ng anyo at hindi isang sakit. May isang makapangyarihang demonyo raw ang sumapi rito at ang paraan ng pagsanib nito ay kakaiba. Sa halip na magbago agad ang takbo ng utak ng babae, dinadapuan muna ito ng kakaibang karamdaman sa muka at balat at inaakala ng marami ay isang sakit lamang. Lingid sa kaalaman ng lahat, iyon na mismo ang anyo ng demonyo na unti-unti nang lumulukob sa kaanyuan ng babae. At nang tuluyan na nga itong magbago ng anyo, doon na rin ganap na naagaw ng demonyo ang katawang iyon at hindi na iyon pag-aari pa ni Benilda. Nagsimula ang lahat dahil sa photoshoot na ginawa nila sa haunted church na matagal nang sarado sa publiko. Marahil ay nagambala ang anumang elementong namumugad at nananahimik doon at nagkataong si Benilda ang napagdiskitahan. Sa araw ng kanyang lamay, maraming tao ang dumalo kahit walang gustong sumilip sa kabaong nito. Dinagsa pa rin ng mga tao ang kanyang lamay. Kabilang sa mga dumalo si Benedict. Guilty siya ngayon habang lumalapit sa kabaong ng asawa. Mula kasi nang pumangit ito, napilitan na siyang maghanap ng kaligayahan sa iba. Ngunit di kalaunan, niloko rin siya ng babae at pineperahan lang pala. Kaya naman ngayon, nandito siya at nagbabalik sa tunay niyang asawa para humingi ng kapatawaran kahit alam niyang huling-huli na ang lahat. Sa lahat ng naroroon, siya lang ang naglakas loob na lumapit sa kabaong ng babae. Nagtaka nga siya kung bakit nakamaskara ito. Ayon sa management ng punerarya, may kakaibang sumpa raw sa mukha ng babae at hindi ito pwedeng ma-expose para hindi maulit ang nangyari noong isang gabi bago itayo ang burol nito. Pero makulit pa rin si Benedict. Napilitan siyang buksan ng kabaong at tanggalin ang maskara para masilayan niya ang mukha ng asawa kahit sa huling pagkakataon. Ngunit paghubad niya sa maskara, nagulat siya dahil kasuklam-suklam na ang anyo nito. Taglay nito ang mukha ng isang demonyo. Deformed na ang mukha ng babae. Wala na sa tamang ayos ang lahat. Labi, ilong, mata at maging ang bibig. Sa sobrang hilakbot ay napasigaw na lamang si Benedict, ngunit saglit lamang. Hindi nagtagal, bigla na itong nahirapang huminga at nagsuka. Tulad ng nangyari sa mga naunang biktima, nagsuka rin ito ng berdeng likido at nalagutan ng hininga matapos makita ang mukha ni Benilda. Dahil dito, dali-daling inilayo ang katawan ng lalaki at ibinalik naman ang maskara ng babae nang hindi tinitingnan ang mukha nito. Kahit patay na si Benilda Gomez, hindi pa rin nawawala ang sumpang iniwan ng demonyong sumapi sa kanya. Ang sino mang maghubad sa kanyang maskara at makakita sa kanyang muka ay magsusuka rin ng berdeng likido at otomatikong malalagutan ng hininga. Dahil sa mga kaganapan na iyon, itinuring ang nangyari kay Benilda Gomez bilang isa sa pinakamatinding kaso ng exorcism sa buong mundo.